Again, dahil nga po sa matindi na matindi ang init at mga talakayan ngayon sa parehong chamber ng Congress at Senate, bunsod pa rin ng mga investigasyon sa flood control anomalies at kung ano-ano pang mga kasamang issues sa iskandalong yan, ay talaga naman ang dami na rin mga pangalang naglalabasan. In fact, nung mga nakaraang araw, sinusubukan po naming kapanayamin at hingyan ng reaksyon itong si Ara Mina, ang aktres na si Ara Mina, bilang nung mga panahon na tumatakbo siya bilang konsyal under the slate ni Sara Diskaya sa Pasig nung nakaraang eleksyon. Talagang yung pagpapakilala po niya ay mag-best friend sila ni Sara. And in fact, sa mga taga-showbiz po, si Ara Mina po ang nag-introduce po sa amin kay Sara Diskaya at nagdala sa amin dun sa isa sa mga buildings na kung saan talaga naman bonggang-bongga yung na-feature sa TV na napanood natin sa mga programa ni na Julius Babaw at Corina Sanchez. Nakarating din po kami doon. Tapos ako nga ang isa, hindi naman pinagmamalaki, pero grabe siguro yung katarayan ko that time kasi pagod na pagod ako dahil sa baba ng building, nakapila ang pagkadami-daming tao. Para talaga siyang City Hall na may mga taong tinutulungan nila, binibigyan nila ng mga ayuda, tapos may mga ID, may mga tickets, ganyan. Muntik pa kaming mapapila doon. Pero pag-akyat ko doon sa taas, since pagod na pagod ako, naghanap agad ako ng CR. Nakakatawa. Doon ako mismo pinapunta sa CR ng kung saan main office ni Miss Sara Diskaya, na nandoon nga yung mga marmol na mga malalaking figurine at mga kung ano-ano mga Chinese characters na grabe na mga gold plated yata yun o gold yata yun. But anyway, ang storya dito, since sinihingan nga namin ng reaction si Ara, para naman syempre ano ang masasabi mo, pero nag-beg off siya, sabi niya, pinarating niya through common friends na pabayaan na lang daw na gumulong yung investigasyon, basta siya ay nandiyan pa rin bilang best friend ni Sara at nandiyan siya para maibigay ng suportang moral at lagi silang nagkakausap. Pero pagdating sa mga bagay na yung mga investigasyon, sabi niya nakasuporta lang siya dahil kaibigan niya yun. Pero ayaw niya magbigay ng anumang payag kasi nga masyado nga maraming mga spin na pinaiikot ang ibang mga kasamaan sa media para madiin at madukdok ng madukdok ang mga issue sa political. Then may mga ibang political issues na alam mo yon, naglalabanan or nagbabanggaan. So yun pa rin po kasi nga umapir na rin po sa Kongreso itong si Pasig City Mayor Vico Sotto, tapos biglang naging presidente ng Senado uli sa si Tito Sotto. Ang daming mga kwento tapos bilang isa sa mga pinangalanan ng mga Diskaya itong si Congressman Roman Romulo ng Pasig. So nagko-connect na naman yung mga may mga tsorya na naman yung mga kaibig, yung mga kababayan natin na baka pagtatakipan na naman ito, pagtatanggol, kasi 'di ba, kahit si Vico Sotto yung tinuturing natin ngayon na parang mukha ng mga ganitong klaseng expose, hindi talaga naiiwasan na i-connect sa mga ibang Soto na may mga matataas ding posisyon sa gobyerno, kagaya ni MTRCB Chairman Lala Soto na talagang ang bonggang-bongga, pinagmamalaki yung kanyang bagong ad ng MTRCB, nakasama niya ang buong pamilya ng mga Presidente Marcos, si First Lady Liza Marcos at saka yung mga anak nila na talagang iniingganyo na bumalik sa panonood ng sine ang mga tao, ganyan-ganyan. So, nagkakaroon ng mga pilit na hinahanapan ng butas ng mga tao yung connection na ganito. Kasi kagaya na binanggit ko, si Congressman Romulo, kaalyado ni Vico Sotto sa Pasig. So sinahanapan ng boss, kaya pala nagmamali, may mga ganon. Although, ang dami pa rin po talagang iba na sa investigasyon na nangyayari ngayon, na ginagawa ng parehong chamber ng Senado at ng Kongreso. Talagang ang dami-dami mga pangalan na lumutang at nabanggit na nga namin last episode na nag-deny na or talagang galit na galit ang parehong senador na sina Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada dahil talagang ninegate nila or pinabulaanan nila ang tinuturo nung sino yon, yung district engineer ng Bulacan ba yon? Si Bryce Hernandez na Bryce Hernandez na ipinakulong ni Senator Jinggoy dun sa Senado. Tapos para sabi niya naghihiganti sa kanya or what. Na ang daming issue. But the thing is,
sa mga bagay na ganyan, pag politika kasi pinag-uusapan, hindi talaga nawawala yung mga pag-aalinlangan at mga pagdududa. So, of course, si Chis Escudero, simula nang matanggal siya bilang Senate President, hindi pa as we podcast, hindi siya nagbibigay ng anumang pahayag. Pero according sa kwento naman ni Senator Ping Lacson at saka ni Tito Soto, prior to his oust, anong tamang term doon, yung pag-oust sa kanya, pati ako nagbubulol na, nagkausap-usap sila at gentleman naman daw enough si Senator Chis Soto na tanggapin si Chis Escudero, Chis Soto sinabi ko, kita mo na paghahalo-halo ko na si Senator Chis Escudero natanggapin na papalitan na siya at willing naman, buong puso naman daw na tinanggap na yun na nga babalik sa bilang Senate President si Tito Soto. And may mga maliliit pang mga celebrities kagaya ng kapatid ni Quezon City Councilor Alfred Vargas na si Congressman PM Vargas na implicate din. Tapos iniintay din natin itong kasi tila si Manila Mayor Isko Moreno, may mga ganoon na rin at lalo yung Bulacan na laging nagiging parang laging sentro ng mga ganong issue doon sa kanila nakitaan yung bukod sa Mindoro yung mga ghost projects na sinasabi, di ba? Ang gobernador nga doon ay si Daniel Fernando at ang vice governor si Alex Castro na pareho namang may connection din sa showbiz at ang daming mga showbiz people na pinipilit na hingan sila ng reaksyon o ano pwede niyong sabihin dito habang yung mga kagaya ni na dating senador Bong Revilla na natalo nga nung nakarang eleksyon talagang hinihingan din na ano po ito, ano po ang masasabi niyo dahil tila lahat ng mga kaguluhan sa politika na inuugnay po sa mga korupsyon at mga graft and anong kaso nauugnay itong mga personalidad na kilalang kilala. So sana nga po magkaroon ng kalutasan. Si Heart Evangelista na asawa po ni Senator Chis Escudero ay hindi pa rin nagbibigay ng anumang pahayag, although may mga grupong nagtatanggol sa kanya. May mga grupo din naman na talaga siya binabatikos kasi nga naman si Heart Evangelista, kung titingnan mo ang kanyang showbiz activities, hindi siya wala siyang gaanong project maliban doon sa latest endorsement sa McDonald's na ginawa niya at puro nga exposure niya ay puro panlabas ng bansa na may kaugnayan sa fashion at doon nga niya dinidisplay yung mga mamahaling damit, bags, mga alahas, etc. na pati aso nga ay sinusuotan niya ng alahas, etc. So may mga ganong issue ngayon na hay nako, hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos o hanggang kailan mag-i-end dahil sabi nga natin sa nangyayari ngayon sa ating bansa, kinakailangan lahat na talaga naglalabas ng kanilang mga boses, naglalabas na ng kanilang mga opinion, base na rin sa kung ano yung nararanasan nila sa bawat bayan o bawat distrito na kinabibilangan nila. O diba, medyo nagle-lecture tayo dito ng kaemotan at kainan. At ang nakakaloka pa sa narinig ko doon sa Senado, itong si Curly Discaya na asawa ni Sarah. Sa Daet Elementary School pala, sa Daet Camarines Norte nag-aral. Taga doon din po kami sa Daet. Pero ako sa Mercedes, sa kabilang bayan naman ako. So nakakaloka lang at may mga kaibigan din tayong nagagano sa tapos yun na nga na-involve na yung Ako Bicol at kung marami pang mga ibang congressman na ay nagtatalo-talo ngayon sa kung ano magiging liderato lalo pat ang House Speaker natin na si Congressman Martin Romualdez ay talagang pinsang buo ni President BBM Bongbong Marcos na ang sabi ay ganito, dami mga teorya. So, dagdagan natin po ang pagdarasal para ang mga totoong katotohanan talaga ay lumabas. At ang mga totoong may sala o may kinalaman dito na sa pag-aalipusta sa ating bayan ay mapanagot. Mapanagot in the sense na, alam mo yun, hindi yung kagaya yung ginagawa ni Ping Lacson na puro lang expose, wala naman napapakulong, walang napaparusahan, kundi pinatatanggal lang sa serbisyo. Hindi dapat ganoon. Diba? We deserve more. We deserve more. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Paladatnatos. Nagpapasalamat, maraming salamat sa ating mga subscribers here and abroad, mga kapwa ka-Uragon, mga kapwa ka-Bicolano, mga kasama ko sa Ako Bicol o pinagmamalaki ko yung party list na yan kasi doon sa mga ibang mga marami nilang mga ginagawang proyekto ay talaga namang direktang tumutulong sa mga taong bayan. Ngayon, kung wala akong kinalaman, yung mga ibang kaibigan ko siguro doon walang kinalaman
naman sa mga negosyo nila at mga transaksyon, hindi namin talaga pangingialaman yung malay namin dyan, no? Basta kami, yung mga programa nila sa health, education, housing, at marami pang ibang bagay na nakakatulong sa sambayanan. Yun ang aming pinupuri at talagang pinapalakpakan, di ba? Yun. Ngayon, na-mention na natin, nagkaroon na tayo ng episode tungkol kay Arjo Atayde at saka sa kay May Mendoza. O na, bahalan po na kayo. I-review nyo na lang po yan. Maraming salamat po. Magandang buhay sa ating